What's up mga kamani magnet? Alamin natin ang mga malas sa bahay mo na dapat natin kontrolin at alisin ang mga kamalasan na to para sa ganoon mamuhay ka ng payapa at blessing ang dumaloy sa tahanan mo. Umpisahan natin sa loob ng bahay. Alam mo bang sa loob ng bahay, huwag na huwag kang maglalagay o magtatambak ng mga lumang resibo. Ang mga lumang resibo na yan, lalo na kung pagkakautang at itinabi mo pa sa iyong tahanan, ay magmamanifest ang maraming utang sa buhay mo. At ayaw naman natin ang pagkakaroon ng maraming pagkakautang, kaya't mas mainam na alisin mo yan sa iyong tahanan. Kapag kasi napapalibutan ang iyong tahanan ng mga resibo na yan, babalik-balikan mo ang mga utang na yan. At ikaw lamang ay mababaon sa pagkakautang. Kaya naman ang mga negatibong bagay na nasa loob ng iyong tahanan, mas mabuting itapon o alisin mo na sa iyong buhay para maalis din ang mga kamalasan na yan. Ang isa pang magdadala ng kamalasan sa loob ng ating tahanan ay ang mga demonic display. Alam mo ba kung ano ang makikita mo sa iyong tahanan? Yan ang mamamanifest mo. Kung ang mga display na ibinabahagi mo sa loob ng tahanan ay ang mga demonic display na yan, palagi mong makikita, palagi mong masisilayan, yan din ang mamamanifest mo sa buhay. Kaya huwag na huwag kang maglalagay ng mga display na negatibo ang datingan sa ating buhay. Para naman sa ganun, hindi rin maging negative ang resulta nito. Ang pagkakaroon kasi nito sa ating buhay ay magiging negatibo ang epekto. Kaya alisin mo ang mga bagay niyan na maaaring magdulot o makapagbigay sa iyo ng matinding kamalasan. At ayaw naman nating mangyari yan. Ang mga nakikita nyo sa jar ay mga bagay din na nagdudulot ng kamalasan. Ang mga insekto ay hindi mo dapat inilalagay sa garapon. Mas mainam na sila ay malayang nakakalipad o malaya sa kanilang tahanan o kaya naman pwede rin silang magpaikot sa iyong bahay. Ang mga insekto na yan kung nakakalipad o malaya ay swerte po yan. Lalo na kung ang mga butterfly ay nagpapaikot sa iyong tahanan. Pero po ang katumbas niyan, kung ang ladybug at ang bubuyog ay pumasok sa iyong bahay, ang kasabihan kapag pumasok sila, may ibig sabihin po niyan. Ibig sabihin, may darating sa iyong malaking pera. Ngunit kapag hinayaan mo na ang mga insekto na yan ay nakakulong, makukulong din ang mga kamalasan sa buhay mo. Kaya iwasan mo na to. Siyempre, hindi mawawala sa listahan na magdudulot ng kamalasan ang mga patay na halaman. Ang mga halaman ay mainam na nasa ating tahanan, ngunit pipiliin mo lamang ang mga halaman na nilalagay. Mas mainam na ang inilalagay mo sa iyong tahanan ay mga swerteng halaman. Huwag na huwag mong hahayaan na ang mga patay o dry na ay nananatili pa rin sa iyong bahay. Ang sabi nga nila, ang mga bagay na hindi na maganda sa paningin ay magre-resulta na ng negatibong epekto sa ating buhay. Ganun din naman ang mga halaman na patay o dry na, negatibo po ang maidudulot niyan sa ating tahanan. Kaya mas mainam na wala iyan, alisin iyan o tanggalin ang mga yan sa iyong tahanan para hindi makapagdulot ng kamalasan. Sa loob o labas ng ating bahay, mas mainam kung malinis itong titignan. Ngunit kadalasan, maraming gumagawa ng tinatawag nating vandalism. Kung ano-ano ang inilalagay nila sa loob ng tahanan na nakakadistract sa pagdaloy ng positibong enerhiya. Sa loob kasi ng tahanan, kapag malinis at maayos yan, pumapasok ang yang energy. Ang yang energy ay ang mga
mga aktibong enerhiya na nagbibigay ng positibong enerhiya sa loob ng tahanan. Ngunit kapag maraming vandalism sa inyong mga tahanan, ang pinapapasok nyo lamang ay ang mga yin energy. Ang mga yin energy ay negatibo po ang maaaring maidulot nito sa ating mga tahanan. At kapag dumami sila at naging stagnant sa bahay, dadami rin at titindi ang kamalasan natin sa ating mga buhay. Siyempre, huwag mong aalisin sa listahan ang mga halamang matitinik. Alam mo bang hindi magandang nasa loob ng halaman o nasa loob ng bahay ang mga halamang may tinik? Isa ng halimbawa dyan ay ang mga cactus. Alam ko namang magandang mag-alaga ng cactus, ngunit mas mainam kung ang mga cactus na yan ay wala sa loob ng ating mga bahay. Sapagkat kapag ang mga cactus na yan ay nasa loob ng ating mga tahanan, ang dulot niyan ay pag-aaway o pagtatalo sa magkarelasyon o mag-asawa. Kaya naman kung gusto mo ng peace of mind at ayaw mo naman ng kamalasan pagdating sa pagsasama, mas mainam na mga cactus na yan ay ilagay mo lamang sa garden mo o sa harapan ng bahay at huwag mo nang ipasok sa loob ng tahanan para hindi magdulot ng kamalasan. Pagdating naman sa ating mga kusina, huwag mo nang bigyan ng sentimental value ang mga bagay na basag na. Ang mga bagay na basag na ay maaaring mag-cause ng sobrang yin energy. Sapagkat basag na nga, negatibo na ang ipapasok nito. Kapag nasobrahan sa yin energy ang ating mga kusina, malakas itong magdala ng kamalasan sa ating buhay. At ayaw naman natin na ang mga kamalasan na yan ay dumaloy sa ating mga tahanan. Kaya iwasan mo na ang mga basag o kahit yung mga bagay na may crack na. Mas mainam na itapon o alisin mo na kahit gaano pa ito kahalaga. Sapagkat malakas ang maidudulot nitong kamalasan kapag pinanatili mo pa ito sa iyong tahanan. At ayaw naman natin na ang manatili sa iyong buhay ay kamalasan. At isa pang bagay na dapat mong tatandaan pagdating naman sa ating mga kwarto. Ang sirang hanger o tsinelas ay hindi rin maganda na nasa loob ng tahanan. Ang mga bagay na sira na ay dapat mo nang itapon o alisin sa iyong buhay maging sa iyong tahanan. Sapagkat ang mga sirang bagay na yan ay maaari nang makapagdulot ng kamalasan. At ayaw naman natin na ang idinudulot nitong kamalasan ay makapagbigay sa atin ng matinding kamalasan sa buhay. Kapag nais mo mabuhay sa isang buhay na payapa at maraming blessing, alisin ang mga sira, alisin ang mga putol, alisin ang mga bagay na nagdudulot ng kamalasan. Huwag mo nang bigyan ng sentimental value ang mga yan, sapagkat kamalasan lamang ang dulot niyan. Kaya iwasan.